programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Yes, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, and syempre today is July 23, adlaw na naman ng Martes, and syempre kasuhapon sobrang buhos kang uran, mamaya-maya po at tatalakayin po natin yan, and wag po kayong maglilipat, bantayan nyo po mamaya ang aming bisita, ang President ng Rainbow Community Association ng Sorsogon City at saka yung secretary po nila, mamaya po yan habang hinihintay po natin, and syempre sa lahat po na nag-celebrate ng kanilang mga birthday, happy birthday. And syempre good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, Bacon District, and West District. And syempre isang mapagpalang umaga lungsod ng Sorsogon. Ayan. Wala po pasensya na po kayo, walang aking partner kasi nga nag-chat sa atin kanina na kailangan niya daw maglimas. Kawawa naman, so sad talaga nangyari sa mga nagkapirang barangay digdi sa syudad ng Sorsogon dahil sa kasagsagan ng ulan kahapon na tatawagin nating habagat na sana na wag na tumuloy dito. Hindi ka po dito welcome Miss Karina. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo lalo na sa mga motorista, And sa Gabos po na laging naka-tune in sa amin, and mapapanood niyo po kami live sa aming FB page, and syempre sa YouTube ang Bicol TV Sorsogon, ang TV ng mga Sorsoganon. Ayan. And syempre, good morning dyan sa katatapos pa lang ng activities dyan sa Irusin, Santa Magdalena, na kung saan ang aking mga kasama na enjoy. And syempre, thank you sa masipag at mapinadaba na mayor dyan sa Santa Magdalena. And good morning sa ating butihing inakang syudad ng Sorsogon, si Mayor Esther Amor. And syempre sa ating mga masisipag ng mga city councilor, lalo na dyan sa West District, si City Councilor Mati Perdigon, and syempre si City Councilor Brian Pingon, at ang batang-batang si City Councilor PJ Rabanilla, kung saan kahit nga maulan, pag-araw ng Sabado at Linggo, kahit nga Linggo, Family Day, iaandyan po siya sa inyong mga barangay para mag-ikot at kumustahin po kayo. Pagpupugay po dito sa batang-batang City Councilor ng West District. Yan, sabi ko nga po kanina, meron po kaming bisita, ang grupo, ang presidente kang Rainbow Community Association ng Sorsogon City, kung saan nahihiling po naton sa gabos na aktibidad di sa syudad ng Sorsogon na halos sabi nga natin hindi matatawaran ng kanilang pagtulong sa ating mga syudadanon.
po. Sabi nga natin na pag narinig nating beke, bading, ang isip natin isa lang, ang pagrarampa nila. Opo. Natawa si Kuya Clark. Pero ito, naiiba itong grupong to. Ayan. And siguro at this time, habang hinihintay po natin, Papa Clark, and ang aming napakagwapong technician, habang inaayos niya ang gusto ko nang i-greet ng good morning sa mga nagpapamahaw dyan sa sendang mga harong at medyo tag-ulan na. Ayan na po ang mga banta ng mga nakukuha nating sakit dahil sa mga baha. And sabi nga natin kanina, nakakalungkot nangyayari dito sa siyudad ng Sorsogon dahil sa kaunting ulan lang po talagang binabaha na ang mga nagkapirang barangay dito sa Sorsogon. And syempre good morning dyan sa Barangay Balogo sa Purok 7 kay Miss Edna Bulanyo na kung saan natatawa ako dito, nagmumura na siya kahapon dahil sa kanyang video nakita natin na halos abot na sa tuhod ang baha sa pumasok sa kanilang bahay. And dyan naman po sa Sampaloc, kaya nga po nangyari ito, na wala po dito sa katabi ko ang aking partner, si Jojo Lascano, dahil hanggang ngayon daw naglilimas siya ng tubig sa kanilang loob ng bahay. Opo, kaya mamaya, magbibigay tayo ng counting tips para maiwasan po natin kasi eto na naman po, may mga kaso na naman po dito sa Sorsogon, ng dengue, sakit na dengue, kung saan nakukuha natin sa kagat ng lamok. Saan ba sabi natin, tumitira, ang mga kite-kite. Ayan. And habang hinihintay po natin good morning kay Mr. Haramiel. On the way na daw po siya. Makakasama natin dito sa Roman po sa mahiguson na mga... Si Luis. Si Luis. Okay. Opo, si Amigang Luis na nanonood sa atin kanina pa chat. Good morning. And good morning sa Dimata family dyan sa Barangay Piot sa Flores Street. Inisaludo ako, Didi. Sobrang mahal na mahal. At isa pa sa mga iniidolo ko pag-abot sa pagmamahal sa mga magulang. Kaya wag niyong tarayan ang mga kaibigan nating beshi kasi yan ang unang nakikita natin sa kanila kung paano magmahal sa kanilang mga magulang. Ayan. And syempre good morning. Ang programang ito ay hatid sa atin sa karahayan po ni Ian Rinovalles. Ayan, good morning. Dito na po siguro Papa Harold, uumpisa na po tayo. Andito na po si Mr. Haramiel. I'm sorry, kanina sabi ko kilala ko si Mr. Haramiel. Yung isang si Arnel. I'm sorry. Good morning kay Arnel dyan sa Buhatan. Brother. Yun po parati talaga ang aking kasama nung time ni former late Mayor Joneda. Ayan, pakilala po natin ang ating guest ngayong umagang ito ng July 23. Opo, adlaw ni Martes. Sabi nga natin, thanks God at hindi naman bumuhos ang habagat na ulan, dulot ni Karina. Ayan, good morning po sa aming mga bisita. Ito po ang presidente po ng Rainbow Community Association ng Sorsogon City. And syempre kasama po si Sir Jonathan Haramiel. Kang Barangay Buhatan, kung saan siya rin po ang treasurer ng nabanggit po nating association, ng Rainbow Community Association. Good morning, Sir Hardin, and good morning, Sir Haramiel. Good morning po. Sige po, pakilala po kayo. Ako tabi si Mr. Raul Hardin from Makabug po. Ako po yung president ng Sorsogon Rainbow Community Association and at the same time po, nag-work po ako sa City Hall under the Office of the Secretary to the Sangguniang Panlunsod. Yes, ako naman po si Mr. Jonathan Haramiel po, treasurer ng Rainbow Community Association. Yan, good morning po sa inyong dalawa. And sobrang papasalamat kami, nakakataba ng puso at napili nyo po ang Bicol TV para po kami po ay bigyan nyo ng kasi maraming nagtatanong kasi ang dami po, sabi nga natin parang ano ba yung tawag doon na hindi naman nanganganak pero dumarami po, I'm sorry hindi po hindi po nanganganak yung mga kapatid natin pero parang dumadami ata sila pero wag nyo silang isnabin, wag nyo po sabi ang dami dahil sabi kong wala po sila, hindi natin yung mga ginagawa nila hindi po natin kaya sa totoo lang po. And lang po, tanong ko lang po sa inyo, paano po ito nag-umpisa at kailan po ito nabuo na grupo nyo po? Sabi ko nga hindi lahat
ng grupo ng mga bading na aandyan sa iyo. May mga ilan na iba-ibang mga organization. Kayo po ang Rainbow Community. Sa amin naman, sa Sorsogon Rainbow Community, nag-umpisa po ito sa isang GC, which is pinag-tipon-tipon namin yung lahat ng gays dito sa Sorsogon City, and nagkaroon ng isang GC na tinawag namin na Sorsogon Rainbow Community. And last year, February 18, nagkaroon kami ng election. So, pagkaroon ng election, nagbotohan kami at nagkaroon ng mga set of officers, which is ako yung naging president. Actually, hindi naman sana ako, kasi una-una, hindi naman ako kilala ng mga bading. And sabihin ko sa inyo, ngayon yung members namin is meron kami mga lesbian na members. So hindi lang po yung Sorsogon Rainbow Community, hindi lang siya grupo ng mga bading or gays, kundi kasama namin yung mga lesbians. Jonathan, may add ka? Yun lang, parang sa una, parang mahirap i-consolidate lahat ng LGBT. But at the same time, habang tumatagal siya, halos dumadami na din. Kasi before we started, just puro lang mga gays. Pero ngayon, meron na kami lesbian, bisexuals, halos nakakompleto din namin ng LGBTQIA+ community. Kaya we're looking forward na sana sa susunod na mga araw or taon, mas marami pa kami and maging mas produktibo sa mga gawin ng program. Sana sabi nga natin, mag-ugbon. Yes. Oo. Kasi una, sinabi nga po niyo na Rainbow Community lang, lumaon ng habang tumatagal, nadagdagan. Yun ang naririnig natin na LGBTQIA+. Oo, nakasama na yung mga kapatid natin din na mga lesbian. Oo, yung nakita ko yun ng Sunday na magkaroon sila po ng kawang-gawa dyan sa Barangay Bibingkan. Kahit ako po, nagulat ako kasi ang nakaano sa mindset ko, kayo lang na mga beke. Pagdating ko doon, mas marami pang mga tomboy. Oo, nakaka-proud, nakakatuwa po sa inyo. Opo, sana sunod-sunod ang mga aktibidad po nindo dito sa Sorsogon. And siguro sir, ikwento nyo po kung alam ko na hindi lang nung Sunday, siguro magwa 1 year na rin kayo dito sa Sorsogon City na gumagawa ng mga kawang-gawa. Yes po. Actually, yung pinakauna namin na recipient is the Home for the Aged. Pagkatapos namin magkaroon ng oath-taking na ginawa namin sa Villa Isabel last April 1, 2023, nagplan na kami by month of May, nagplan na kami na magkaroon ng unang outreach program, which is doon namin ginawa sa Home for the Aged. And dyan po nakikita po natin sa screen PTR na nagaganap na kawang-gawa nyo ang isang gupit, isang gunting, isang suklay. Nangyari po yan last July 20 and 21. 2 days po sila sa Barangay Bibingkahan. Yan nakikita po natin. Ang dami. At alam po namin na sobrang nagpasalamat po ang mga residente ng Barangay Bibingkahan sa grupo nyo dahil na po ito, kabawasan na, lalaking tulong po ito sa kanila. In preparation naman ito, sabi nyo, sa parating pagbubukas ng klase. Opo, tingnan nyo po, dyan po makikita po natin. Ayan. Sige po, kwento nyo po. Ang oras ay para sa inyo, sir. After nang matapos kami sa San Juan Roro, which is sa Home for the Aged, kapartner namin yung Acro. Acro ba yun? Yeah. Acro. And then yung nagpatulong din kami sa paglilinis sa mga sa city, sa mga gayon personnel. Yeah, gayon syudad. Opo, gayon syudad personnel. So bali, Sir Ramiel and Sir Hardin, hindi lang po kayo nakapokus sa isang gunting, isang supply. Clean up drive pa rin po kayo sa kada barangay. Yes. Wow, very good. Yes. Congratulations. And meron din kami, yung una namin is meron din ng feeding program. Meron din kami ng binigay sa mga lolo at lola natin dun sa Home for the Aged na ini-sponsor naman ang grupo ni Maestro Obet Laruga Apin. Good morning kay Sir Obet Apin. Opo.
very supportive din sila kasi yung sa program naman namin sana parang plan namin to focus lang doon sa paggunting at saka pag ano. Pero habang tumatagal siya parang nagkakaroon kami ng idea na parang bigyan namin ng ads-on yung activity namin na hindi lamang siya puro gunting, meron ding feeding program kasi minsan ine-sponsor na kami ng mga feeding program like nung sa Bibingkahan binigyan po kami ni Mayor ng para sa feeding program na lugaw, tapos si Ma'am Tess binigyan din po kami ng Prita Taho, kaya yun very thankful kami sa mga taong sumusuporta, which is unexpectedly binibigay lang po nila sa amin nang hindi namin inaasahan. Hindi nyo inaasahan. Yes, kasi nga po, nakikita nila kung gaano kayo kadedikado sa inyong ginagawa. Yes, kasi yung program namin na Isang Gunting sa Slahas, monthly na po ginagawa siya. Then aside lamang po dyan, yung minsan yung mga member din namin, meron ding personal initiative na ganyan na ginagawa, hindi lamang po within the organization, pero gumagawa din po siya sa kanilang sariling ginagawa. Then, ina-apply na lang din namin kung ano yung dapat gawin namin doon sa organization namin. Kumbaga ito, nagsimula siya parang idea lang, tapos hanggang sa ngayon, naging ano ba siya, parang naging programa na po ng organisasyon na maging parang ito gawin natin sa buong 64 barangay ng Sorsogon. 64 barangay. And kami po ay saludo po sa inyo. Sana magawa namin sa lahat ng barangays. So speaking of activities namin, pagkatapos namin sa San Juan, yung sumunod namin na naging recipients is Barangay Piot, which is we conducted also the Isang Gunting Isang Suklay in partnership with the Sorsogon City Local Council for Women ng Piot. Sila naman yung nag-sponsor ng sa feeding program sa Lugaw din. And after ng sa Piot, we have also pumunta din kami sa Bacon, which is sa Santo Domingo, Bacon. Nagkanda kami ng Isang Gunting Isang Suklay doon kasi hiningi naman namin hiningi naman sa amin ni ex barangay Captain Bessie Diaz na magkaroon kami ng outreach doon kasi magpipiesta para magaganda naman yung mga lolo at lola natin, especially yung mga senior citizens. Yes, priority nyo priority namin yung senior citizens. Senior citizen. Yes. Oy, wow. Oo. Sige po, diretso kung saan-saan pa. After naman sa Bacon, sa Santo Domingo, pumunta naman kami sa barangay ni Jonathan sa Buhatan. Yes. Doon nagkanda kami at sinuportahan kami. Aside kay Ma'am Nini, sumuporta si Ma'am Tess at si Ma'am Angelo Rabanilla. So good morning po sa mga nabanggit ko, kay Ma'am Nini especially sa walang sawang support, kay Ma'am Tess Gonzales na isang lapit ko lang, hindi siya tumatanggi, at kay Ma'am Angelo na palaging nire-remind ako na lumapit lang. Oo, thank you so much sa mga support. Oo, napakaswerte. Tanong ko lang kasi everyday halos sabi nga nyo, Sabado at Linggo, meron kayong mga ginagawang activities. I think yung mga kasama nyo may mga trabaho na rin. And sino ang mga sumusuporta sa mga nagugupit sa inyo para mapasalamatan natin? Yung sumusupport, pinakauna po talaga si Bukal ni Rabanilla. Siya po halos hindi nawawala sa activity na ginagawa namin. Wala man siya, nagpapadala siya ng representative na parang sinusuportahan yung mga tagagupit namin kasi yung wala yung mga tagagupit namin, hindi lang maging maganda yung programa namin. Hanap buhay din nila. May mga sinusuportahan din silang mga magulang. Ito kasi ang napansin ko sa kanila na nakakausap ko, laging sinasabi nila, ay naghahanap buhay kayo para sa sa mga parents namin. Tsaka parang may pinapag-aral silang mga pamangkin. Oo, ang gagaling naman. Opo. Sige para po. yun, si Ma'am Nini Rabanilla din, si Ma'am Angelo Rabanilla, lagi po din sumusuporta. Then minsan din po kapartner po namin yung Rotary Club of Metro Sorsogon. Yes. Good morning po, and maraming salamat po. Kasi pag may programa sila, lagi nila tinatap up yung Sorsogon Rainbow Community na halos sa like ini-insert na lang yung Isang Gunting Isang Suklay lagi pag may programa sila, like may donation drive sila ginagawa, sinasama nila yung
Sorsogon Rainbow Community para mag-conduct ng isang gunting isang suklay doon. Bago po tayo patuloy, i-greet muna natin ating mga viewers. And si Ma'am Rose Orchids kang Houston, Texas. Good morning, Ma'am. Morning, Sa ma'am. always po. Opo. Good morning, may maganda kong Sister Kaki. Thank you, Ma'am. At sa Bicol TV Sorsogon at sa lahat ng mga taga-antabay ng na Sorsoganon. Mabuhay po kayo watching from Austin, Texas, USA. And syempre, thank you, Ma'am, for watching. And kay Miss Vilma Abaytar Meneses ng Barangay Bitano. Good morning po, Miss Kaki. God bless po, watching from Bitano. Thank you for watching, Ma'am. Yan. And kay Amigang Luis Dimata, thank you. Good morning for watching. Thank you. Kasi mamaya kung minsan di ko na nababasa, nagtatampo sila. Ayan, ang pagkakalam ko po, pagkatapos ng isang suklay nyo nung Saturday, Sunday, meron naman nakaabang. Yes. Opo, Saan tayo ngayon, Pres? Yes po, ngayong 27, tutulong po kami sa Brigada Eskwela sa Sorsogon Pilot Elementary School. So, inaanyayahan namin po yung mga estudyante ng Sorsogon Pilot Elementary School na mag-join po kayo sa gagawin naming pre-haircut. Which is sponsor pa rin ni Ma'am Nini Rabanilla. At saka napag-alaman ko din po, mga madlang people, mga kagapay sa umaga, na ang kanilang mga gamit sa pagsuklay, ano yung mga ginagamit nyo? Yung razor. Galing po yun ata kay Bukal Ed Atutubo. Yung parang may nagbibigay sa inyo ng Ay, yung mga supply po namin. Like supply, alcohol, tissues. Wow. Binigay po sa amin yan yung last Sunday, si Bukal Ed Atutubo po yung nagbigay sa amin ng mga materials. Pero yung saan nga ba galing yung mga razors natin? Yung may binigay sa atin na razor or yung Rotary Club of Metro Sorsogon nung nag-conduct tayo ng free haircut sa San Roque, Bacon. Sa San Roque galing pa rin kayo doon? Yes. Good morning kay Kapoli. Yung sponsor nun nung nag-conduct kami doon is the Rotary Club of Metro Sorsogon. Sila talaga yung nag-plan ng activity tapos ginawa na lang kaming partner. Yung president pa noon ng Rotary Club of Metro Sorsogon, si Sir Renzi Villanueva. Good morning, sir. Thank you so much sa support. And ngayon, i-greet ko lang naman si Sir Juni Ditera. Siya yung bagong president ng Rotary Club of Metro Sorsogon. Ito pagkakataon nyo na para kasi minsan lang mangyari at kami rin po nagpapasalamat ang Bicol TV at ito pang napili nyo. Habang andito kayo, pasalamatan nyo na yung walang sawang nagsosuporta sa inyo. And if you don't mind, tanong ko, ilang taon na to at kailan nagsimula pala tong Rainbow? Kasi ang dami nyo ng barangay na napuntahan para mag-conduct ng isang suklay, isang gunting, isang suklay, hindi lang isang gunting, isang suklay kayo nakatotok, may mga feeding and may mga clean up drive. Paano nyo to na anong oras nyo? Alam namin ito si Sir Ardin. Permanent po to, busy-busy sa pag-opisina. Ito naman si Sir sa buhatan. Busy-busy rin. Pero may oras pa kayo na maglingkod, Sige, Sir. Actually, ginagawa namin ito every Saturday and Sunday. Kasi yun ang bakante kami. Kaya lang yung minsan nagkakaproblema kami sa mga para gunting. Kasi yung kasagsagan naman ng mga customer nila Saturday and Sunday. Oo nga, doon nga, napaisip ko kasi tama po kayo, may mga parlor yung iba yung member. Tama po kayo, kasagsagan ng mga customer sa kanilang mga parlor Saturday, Sunday, pero nilalaan po nila, mga kagapay sa umaga para inilalaan po nila ng mga bekeng ito ang kanilang oras para makapaglingkod, makapagbigay ng kasiyahan at libreng gupit sa ating mga barangay. Congratulations po sa inyo. Pagpupugay, nakaka-amaze po kayo. Yan, good morning kay sabi naman ni Amigang Luis Dimata, pakisabi po na ongoing patapos na ang Home for Gays. Home for LGBT. Saan to? Na home for, para po tahanan nyo. Yes, parang ito yung parang magiging tahanan ng mga LGBT na parang not capable na to support themselves. Parang ito yung magiging home nila as... I'm sorry, parang yung na-abandon. Tama bang words ko? Correct me if I'm wrong? Parang wala na silang pamilya? Wala ng pamilya. Ulila na sila.
parang kaparas ng sa Home for the Aged. Oo. Yung mga Home for LGBT. Saan kayo kumuha ng lupa? Saan kayo kumuha ng mga pagpagawa ng bahay? Yung lupa is donation ni Salde Hibulan. Kuya Salde Hibulan. Yes. Opo. Hello, my friend. Hello, Kamusta po? Salde. Thank you very much sa support. Ay, ganun ba? Siya ang nag-donate ng lupa Yes. para sa Opo. sa grupo ng Rainbow Community. Wow. Oh, tapos ang nagpatayo, yung mga material. Yung budget is galing sa provincial government. Oh, wow. Kay Governor Buboy. Ay, Yes. thank you so much po sa ama ng Inumpisa ni Senator Senator Chis. Wow, maraming salamat po kay Senate President Chis Yes. Escudero and sa ama kang probinsya ng Sorsogon na Governor Buboy Amor. Opo. And isa pang board member na talagang sobrang pagmamahal sa mga LGBT, si Bukal Melia. Yes. Tama po ba ako? Opo, good morning po. Nakalimutan pala namin another na nagsusupport sa amin, si Congressman Beth Escudero. Yes, always naman yung kahit ako po, buhay nagpapatotoo po na isang text ko lang, isang chat ko lang kay Congresswoman, kahit sobrang busy, kahit nandun siya sa Manila, pag chat na may humingi sa amin ng tulong, wala na naman po kami lang po ay instrumento, sa kanila po namin ibinabato, wala po akong hiningi sa kanya na hindi niya talaga binibigay, lalo na sa mga pobreng syudadano natin dito sa Sorsogon. Maraming salamat, Ma'am Det, and ingat po kayo. Ay, speaking of yung tanong mo kanina, kung ilang taon na kami, actually, 1 year pa lang. Oh my God! Yes, 1 year pa lang kayo, pero ganun na karami. Yes. Kasi nabuo yung grupo namin, nagkaroon ng set of officers February 18, 2023. Opo. And hindi lang po yan, every time na meron pong mga activities ang Sorsogon, like a fiesta, kasanggayaan, tama ba ako? Yes. Mga festival, lagi po kayong kasali. Nakikita ko mga Mardi Gras, tama ba yun? Yeah. Talagang super, ang gaganda ng mga rainbow kulay na ginaganap dyan sa Balogo. Yes, last year, October, nag-join kami sa Pasiklaban ng province. Yung province yung nag-organize nun. So, lahat ng LGBTQ organization, ang bawat munisipyo and the city, nagkaroon kami ng parang parade na ginanap doon sa Capitol Park. Oo, kasi ako rin, parang idol ko kayo, lagi ako nakasubaybay sa mga activities. Yun yung nung fiesta na Coloran. Yes. Parang kasali kayo doon. Ang gaganda ng mga costume nyo. Yung fiesta is the culminating activity ng Pride Month. Nagkaroon din kami ng parade from Balogo Sports Complex to Rompiolas. And gumawa kami doon ng rainbow pedestrian. Wow. Good morning kay Kagawad Orly na Pili Hamisola dyan sa Himaluto. Opo, sabi niya, good morning po Ma'am Kaki and good morning everyone. O yan, guest ko po ito ang dalawa. Sabi ko, join, kasama na nyo siya? Join ka na rito. Yeah. And kaya amigang Mary Grace Duco, thank you for watching from Manila, taga Balete. And syempre sa aking partner kay Jojo Lascano, good morning to all our lovely visitors. Sorry po, I can be with you po. Binaha po kami dito sa Sampaloc. Supposedly, kasama po talaga natin si Sir Jojo Lascano. Kaso, kaninang madaling araw, hindi pa daw siya tapos maglinis ng kanilang bahay dahil kausa po ng lakas na ulan, dulot ng habagat, binaha po. Hindi lang ang barangay Sampaloc, ang ilang barangay ng Sorsogon po ay binaha po talaga kahapon. Ayan, thank you for watching. And kay sa aking napakaganda at napakasexing pinsan, si Ina Morning Cast. Thank you for watching. Ayan. Sabi ni Amigang Luis, ang Rainbow Community, patuloy po kami
na naglilingkod sa 64 barangay sa isang gunting, isang suklay. I hope and pray na magkaroon din kami ng isang gupit, isang suklay sa Bicol TV. Love you so much, Kaki. Thank you. Love you, Miga. Opo. Always andito lang po kami para ma-cover namin ang inyong mga activities. At ito sana ito isa itong paraan, isa itong na napapanood nyo na may mga gininto ang puso. Ako na ang may mga ginito ang puso po. Andito po sila, handa po silang maglingkod sa mga kababayan natin na sana po masuportahan nyo po ang mga pangangailangan nila, like pares po na ng Saturday, Sunday, and very thankful. Thank you so much kay Bukal Eda Tutubo na nag-supply ng inyong mga supplies, alcohol na powder, ginagamit nila, tissue. Sana po yung mga nakakaluwag ng kanilang pagbuhay, masuportahan po natin ang grupo ng Rainbow Community, Association ng Sorsogon City. Napakaganda po ng kanilang ginagawa sa atin. Ayan. Sige po, sir, para marami pa po habang ang daming nanunood sa atin. Opo, yung home for the home for the gay. Sino po ang mamaniobra noon pag if ever na natapos na po yun, para sabi mo po kanina, Sir Hardy, na pares yun ang home for the gay na siyempre may mga staff din kayo para may mag-alaga sa mga, lalo na yung mga, ang dami na rin pong mga senior citizen na mga gay. Opo. Yes. Paano po ang manera ng nyo? Meron na po ba kayong pag-aaral para pero I'm not sure yet. Pero yung pagkakarinig ko sa iba na parang yung home for the LGBT parang magkakaroon din ng mga staff yun. Na yun din sila yung mga ngalaga sa mga natitira doon sa mga na mga gays. Paano po yung pang-araw-araw na gastusin doon? Nakichika na rin ako sa inyo. Wala pa kaming idea about sa pang-araw-araw. Pero siguro since parang magiging manner siguro is parang sa home for the aged, yung may mga donations and then meron din kaya pagkakataon niya na to ngayon habang andito kayo, hindi lang po makagapay sa umaga na katuon ang kanilang activities, ang kanilang grupo, ang kanilang organisasyon sa si-serve po sa atin ng libreng paggupit, libreng feeding program, at saka clean up drive. Ito po, malaki po ang kanilang susuungin, sa kanilang grupo, lalo na po yung may mga senior citizen na po na mga lesbian and gay po na malapit na pong matapos ang kanilang pinapatayong bahay para po sa mga LGBTQ. Opo, so sige sir, baka may mga nanonood sa inyo. Yung siguro yung mga possible person na pwedeng sumuporta doon sa aming Home for the Gays or Home for the LGBTQ, then parang ito kasing program na to is parang ilo-launch pa lang siya. So once ina-launch na po ito, saka lang po magkakaroon ng mga proper communication kung ano po yung mga kailangan doon sa Home for the Gays, na parang itong mismo yung magiging bahay ng mga LGBT na members na hindi capable to support ng kanilang buhay, or lalo pa yung mga matatanda ng LGBT na hindi na kaya magtrabaho, kulang na sila para makapag-support sa sarili nila. Yun, ito ang magiging tahanan nila para maging at least may nag-aalaga pa sa kanila while gano'n na yung edad nila. Yes. Tapos parang we're looking for a sponsor if ever na mag-launch na po ito, na supportahan din po ng sana yung LGU or non-government organization itong programa na ilulungsad po ng LGBT within the province of Sorsogon. First time in history, dito sa Sorsogon, na kayo po ang niyan. Opo, napakaganda pong ginawa nyo. Actually, matagal na yung plano, kaya lang ngayon pa lang siya ata, sinimulang gawin yung programa para at least, parang ito na yung call time namin na masuportahan din namin ang member namin na kasi kami kaya pa namin suportahan yung sarili namin. Yung iba na hindi na kaya. Parang yun ang goal namin na nabigay namin ng at least suporta pa yung mga hindi na, kasi di man sila nakakasama sa amin, at least sila ngayon parang kami din yung suporta kasi dati lahat naman ng LGBT kahit noon pa very active na, supportive sila lahat ng ginagawa sa community. Ngayon parang kami bibigyan namin yun ng palikloob sa kanila. Ito yung programa na ito, yung magsusuporta sa kanila. At napakaganda na kasi
karamihan ng mga parang naluluha ako sa mga sinasabi nyo na lalo na yung mga beke na wala ng kapamilya, na nag-iisa na lang sa buhay. Kasi hindi naman sila mag-asawa. Okay lang kung meron silang mga trabaho talaga. Paano yung wala? Oo, na mag-isa na lang sa buhay. Pero andyan, gumawa kayo ng paraan para sila ikupkupin na meron silang tahanan na matutuluyan. Opo. Actually, yun yung purpose. Isang purpose ng SRC, ng Sorsogon Rainbow Community, is tulungan namin yung mga kapatid namin na hindi na kaya, lalo na yung mga matatanda na mga members namin na kahit hindi namin members, basta kasama namin sa kapederasyon. Yes, kapederasyon. Habang kayo nagkukwento, may naalala ako, sana buhay pa siya, mapasyalan natin sa barangay Bato. Oo. Bato Bacon. Bacon, opo. Kasi last year kami ni Kagawad Regan Dino, may isang, dati siyang, ang tawag yung manicurista or haircut. Matanda na siya, mag-isa na lang siya sa napakaliit na barong-barong. Dinadala namin yun ng gatas, kung meron kaming sobrang pera at saka mga damit. Kawawa, mag-isa lang siya doon, lalo pag may sakit, sana mapasyalan ulit natin yun. Di na namin siguro 2 beses lang ako nakapunta doon, at pinadala ko na lang. Senior citizen na siya doon sa Bacon. Tsaka si Kumaring Dante ng Balete, Kagaw Dante. Kami dalawa. Opo, may mga senior citizen talaga na tinutulungan dyan sa Barangay Balete na nag-iisa na lang sa buhay. Kaya sana na pag ito po ay tuloy-tuloy na tapos na ang inyong bahay. Opo, matulungan natin sila. Opo. Sige sir, na lang po, parting message na lang po para po sa mga tumutulong. Pasalamatan naman po natin sila. Sa lahat po ng tumutulong sa Sorsogon Rainbow Community, maraming salamat, especially sa mga kasama din namin na nagbibigay ng service nila, especially yung mga paragupit namin, pagunting. Hindi naman kami nagsasabi sa inyo ng salamat bawat pagtatapos ng activity natin, pero na-appreciate namin yung ginagawa nyo, yung mga sakripisyo nyo, lalo na pag inaabot tayo ng lagpas ng lunchtime. And also we would like to extend our thanks especially kay Mayor Esther sa support palagi sa activity namin, kay Ma'am Tess Gonzales, Ma'am Angelo, kay Bukal Nini na palaging andyan, and kay Sir Ed Atutubo, thank you sir, kay Sir Edgar Balasta also as our advisor in Academ, and for always letting us use your school para sa pag-meeting namin. Salamat sir. Good morning sir. Salamat sa Intero. And kay Ma'am Charo as our advisor sa government. Kay Ma'am Glynes Olbes, sa advisor naman namin sa beauty. And sa Rotary Club of Metro Sorsogon, sa pagiging RCC namin, Rotary Club of Rotary Community Core ng grupo na to. Salamat for always stopping us sa mga activities ninyo. And kay Ma'am Det Escudero sa palaging pagbigay ng suporta. And so, ang gusto ko lang pasalamatan yung laging tagagupit namin talaga kasi they spend time. Nabigay ang oras nila. Magkaroon ng papa. Walang time para mag-get ng Ang love life, wala. Parang ang call na lang namin is call for service talaga for the community. Parang ito ay i-render namin para sa mga tao, para sa community. And of course, sa lahat po ng barangay na binisita namin, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. So far kasi halos sila din nag-communicate sa mga community, kami lang ang mag-conduct ng service. Yung mga barangay po na binibisita namin, salamat sa suporta kasi one letter away lang, tapos bibigyan na, okay, walang problema, tapos ganun. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa lahat ng members ng Rainbow Community na halos sumusuporta sila, wala man doon or andon, sinusuporta na ang programa namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course,
sa lahat po ng nagbibigay ng sponsor, hindi man namin kayo mabanggit ngayon, pero kayo po ang dahilan bakit nagagawa namin ang ganitong klaseng programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. May ano po, madaling na may pahabol. Sabi ni Sir Jojo, halimbawa po ako, gusto ko po mag-sponsor sa Talisay para sa libreng gupit. Paano po ano po ang kailangan ko pong gawin and how to talk to po Barangay Talisay? So, kung halimbawa, ganun actually kami, ang pinoproblema lang naman namin once na meron ng sponsor is yung pinapa-shoulder namin is yung para sa palagupit namin, which is we gave them lang naman talent fee, which is minimal nga ng honorarium. Yes, and snap. Yun lang naman. Opo. Opo. If ever po na inabot ng lunchtime, yun lang. Pero yun lang. Meron lang si Press siguro si Raul Hardin for communication proper doon sa kung anong gusto niyang gawin sa barangay nila para kasi meron kaming Facebook page before kaya lang nag-shutdown siya due to yung isang account na humahawa. Kaya ayun, hindi na namin na-open yung aming Facebook page. So far, for communication ngayon sa organization, direct na lang po kay President RJ Hardin. Sige, ulitin po natin mag-invite sa Sorsogon na Pilot Elementary School ngayong darating na 27, Saturday. Ko rin pala, i-acknowledge din pala si Mamate na nag-support din sa amin, Sir PJ. Yes, si Mamate. Good morning po, Mamate. Salamat sa support, si Sir PJ Rabanilla and si Cons Renelin Duca. Thank you so much. And also, kay Vice na nagbibigay din ng support sa amin, especially yung mga nakaraan namin na activities, yung rotation, yung schedule namin. Kasi ngayon parang ngayon nag-focus muna kami sa East para hindi namin ma-bypass yung ibang barangays. Ayan, maraming salamat po. Narinig po natin, guest namin, si Mr. RJ Hardin and si Mr. Jonathan Arambel ng Rainbow Community Association ng Sorsogon City. Ito po, magpapaghanap buhay po muna kami, magbabalik kami ng ilang sandali. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
planong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at... Ayan, nagbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga. At syempre, andito pa rin po kasama ang iyong lingkod, Kaki Mancera. And kanina po, naging bisita po, naging guest po natin, ang President ng Rainbow Community Association ng Sorsogon City, si Mr. RJ Hardin. And ang kanilang treasurer, si Mr. Jonathan Haramiel. Ayan po, ano? And ini-invite po lahat ng mga estudyante na gagawing libreng gupit at suklay, isang gupit, isang suklay sa Sabado po sa Sorsogon Pilot Elementary School. Maraming salamat po sa gabos na nag-sponsor, sa gabos po na nagtarabang sa indang ginibong outreach program dyan sa Barangay Bibingkahan, ang isang matagumpay na 2 araw na matagumpay na ginawa po nila. And maraming salamat syempre sa butihing ina kang Barangay Bibingkahan, si Kapitana Guy Haner, and syempre ang duwang mahigos na kagawad, si Kagawad Jasper Rocha, and si Kagawad Rolando Dondonilla. And syempre kay Bokal Nini Ravanilla, maraming salamat din po. Kay City Councilor Angelo Ravanilla, and kay City Councilor Tess Gonzales Amor. Ayan. And mamaya po wag po kayong maglipat. Susunod po ang programang Ura mismo ng aming station manager, Mr. Sauro Amistoso. And syempre, sabi nga po natin, makagapay sa umaga, grabe, kahapon ang buhos ng ulan, kung saan may mga nagkapirang barangay digdi po sa syudad din Sorsogon ang binaha. Nakakalungkot na po. Hanggang ngayon po ay naglilimas pa rin po sila. And yan po, napaka-alarming na naman po dahil sa patuloy na naman ang banta ng ulan. Syempre, ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga motorista na madulas ang kalsada. Dami na naman pong naririnig na nating balita ng mga naaaksidente. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. And lalo na ngayong tag-ulan, andyan naman po ang banta ni dengue, na kung saan marami na naman po tayong nagkakasakit sa dengue. Opo, kaya ang inyong Kaagapay sa Umaga po ay magbibigay ng ilang tips para maiwasan ng dengue. Panatilihin pong malinis ang labas at loob ng inyong mga tahanan, para maiwasan po natin ang mga lamok na tumira sa ating mga tahanan. Sirain ang maaring pamamahayan ng lamok na may dalang dengue at iwasan ang pag-imbak ng mga tubig. Lagyan ng screen ang mga bintana at pintuan ng bahay. Linisin o itapon ang mga gamit na maaring mapuno ng tubig na pamugaran ng lamok. Magsuot ng damit na may mahabang manggas at pajama o pantalon. Gumamit ng mosquito repellent gaya ng lotion o katol. Sa ganito ay para maiwasan ang paglaganap ng sakit na dengue. Ngayong tag-ulan, yan na naman po ang banta ng sakit, ay andyan na naman po yung dengue, na kung saan meron po tayong mga pasyente na ngayon na may sakit na dengue. Kaya ingat-ingat po tayo. Ayan, and sabi ka po natin kanina, susunod po ang programa ng Ora mismo ni Sir Sauro Amistoso. And syempre ang programang ito ay hatid sa atin sa karahayang buot ni City Councilor Danny Dilaja ng Bacon District, and City Councilor Attorney Glenn Olbes, and syempre ni City Councilor Mati Perdigon ng West District. At syempre ang programa ito ay hatid sa atin ng Sorsogon 2 Electric Cooperative, SM City Sorsogon, Derm Pure Aesthetic Center located at Barangay Sulukan, Sorsogon City, ang Jade Real Estate and Marketing, and syempre ang programa ito hatid sa atin ni Cap Sami Reyaluyo ng Barangay Kabidaan East District, and ni Honorable Renalyn Mayduca, City Councilor West District, and si Barangay Captain Melvin Hainto kang Barangay Balogo. And good morning kay Kapitana Lalay na ninipot kang Barangay Burabod East District. Yan. And dito naman po nagtatapos. Kasama niyo po ang iyong Kaagapay sa Umaga, Kaki Mancera. Maraming salamat po. At syempre maraming salamat sa aming napakagwapong technician na si Papa Harold, si Kuya Clark, na lasing may hangover pa dahil kagabi uminom. And syempre good morning kay Tugang Dondon Arellano, na yaon sa luwas nagpapamahaw. And sa gabos po nayaon dyan sa kanilang mga tahanan.
Maraming salamat na habang kayo kumakape, hindi nyo po kami iniwanan. Yan, masusunod po ang programang Ora Mismo ni Sir Saura Mistoso. Ang yung lingkod, Kaki Mancera, orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Okay. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo.